Nag-aalim po yung tensyon ng Bamalot sa paligid ng biglang nagsalita si Zong-er, ang kanyang tinig puno ng seryosong pagtataka. Luo Chen, si Shu Boyi ay isang descendant ng pamilya Shu sa Li Cheng, hindi mo siya pinatay, hindi ba? Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Luo Chen bago siya sumagot. Huwag kang mag-alala, ang taong iyon ay nasa 3-star Spirit Master Realm, hindi siya mamamatay ng ganoon kadali. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, isang matalas na tinig ang umalangaw-ngaw. Ang pamilya Shu ay isang kilalang pamilya. Galit na sambit ni Bai Yan. Hindi ba natatakot ang pamilya Zong sa galit ng publiko sa kanilang kahayupan? Nagtaas ng kilay si Luo Chen at walang pakialam na tumugon. May problema ka ba doon? Dahil sa kanyang walang pakundangang sagot, mas lalo pang nag-alab ang galit ni Bai Yan. Mabilis niyang pinalabas ang kanyang aura, at isang nakakabinging sigaw ang sumambulat mula sa kanya. Walang galang na bata, tuturuan kita ng leksyon ngayon. Sa isang iglap, sumugod siya kay Luo Chen, ang kanyang presensya ay nagbabadya ng matinding panganib. Luo Chen, mag-ingat ka. Pasigaw na babala ni Zong-er. Yan ang natatanging teknik ng pamilya Bai, ang sumabog na hakbang. Kayang lumundag ng 100 metro agad. Nang marinig ito, agad na inihanda ni Luo Chen ang kanyang Spirit Vine upang ipangsangga sa paparating na atake. Subalit, sa bilis ng galaw ni Bai Yan, bigla itong nawala sa kanyang paningin. Ang bagal mo, isang malamig na boses ang narinig ni Luo Chen mula sa kanyang likuran. Kinabahan siya, mula sa kawalan, biglang lumitaw si Bai Yan sa kanyang harapan at walang pag-aalinlangang pinalabas ang kanyang malakas na suntok. Yan lang ba ang kaya mo? Isang dagandong ang umalangaw nang tumama ang atake kay Luo Chen. Napaatras siya at bumagsak sa lupa, napaluwa ang dugo mula sa kanyang bibig dahil sa matinding impact. Tumawa ng malakas si Bai Yan, nakataas ang baba habang mayabang na nakatingin kay Luo Chen. Hindi ka karapat-dapat kahit sa isang suntok. Katawa-tawa, aniya, ang tinig niya puno ng pang-aalipusta. Si Shu Boyi ay inatake mo at hinayaang manalo, kaya lumaki ang ulo mo. Isang hamak na 2 stars fighting spirit lang pero nagiging mayabang. Wala kang utang na loob. Mabilis na lumapit si Zong-er at nag-aalalang tinanong si Luo Chen. Luo Chen, ayos ka lang ba? Dahan-daang bumangon si Luo Chen, pinunasan ng dugong damaloy mula sa kanyang labi, at ngumiti ng bahagya. Ayos lang ako, huwag kang mag-alala, ngunit sa loob niya, ramdam niya ang agwat ng kanilang lakas. Masyado siyang malakas, mas malaki ang pagitan ng aming kakayahan kaysa sa inakala ko. Napaingat siya ng malalim at naisip, buti na lang, na-absorb ng devouring soul ang halos lahat ng impact. Kung hindi, baka patay na ako ngayon. Napakunot-noo si Bai Yan nang makitang muli siyang tumayo. Tinamaan kita ng palm attack ko, pero hindi ka man lang nasaktan. Isang mapang-asar na ngiti ang sumilay sa labi ni Luo Chen habang malamig siyang sumagot. Ang lakas mo, kasing hino lang ng isang babae. Ano bang magagawa niyan sa akin? Nag-init ang ulo ni Bai Yan, at sa galit, napasigaw siya, walang hiya. Mukhang nauumay ka ng mabuhay. Mabilis na lumapit si Zong-er at inilabas ang kanyang sariling aura, pilit pinipigilan ang sitwasyon. Tama na, Ginoong Bai, masyado kang mapanakot. Subalit, sa halip na magpakita ng pagsisisi, tumawa lamang ng malakas si Bai Yan. Kahit nawasak na ang pamilya Zong, hindi ito ganap na nawala. Papayag ka bang may mang-api sa kanila? Tumitig si Zong-er kay Bai Yan, ang kanyang mga mata puno ng galit. Ano ang ibig mong sabihin? Mali ba ako? Sagot ni Bai Yan, mayabang pa rin ang tindig. Ngunit bago pa siya muling makapagbitiw ng pang-iinsulto, biglang nagbago ang ekspresyon ni Luo Chen. Ang kanyang mga mata ay tila nag-apoy, at sa isang iglap, lumitaw siya sa harapan ni Bai Yan. Hinawakan niya ito sa leeg, mahigpit at walang pag-aalinlangan. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, biglang sumirit mula sa lupa ang makakapal na spirit vines, bumalot sa kanilang dalawa at bumuo ng isang bilog na kulungan. Wala nang kawala. Napalugmok si Bai Yan sa ginawa ni Luo Chen. Pilit siyang nagpupumiglas, ngunit hindi niya matakasan ang kamay ni Luo Chen sa bawat galaw niya. Kasabay nito, isang malamig na tinig ang umalangaw-ngaw mula kay Luo Chen, punong-puno ng paghamak at puot. Sa tingin ko, gusto mo talagang mamatay.
Nang marinig ito ni Bai Yan, isang matinding takot ang bumalot sa kanya. Hindi niya inaasahan na ang isang batang may 2-star fighting spirit lamang ay magpapakita ng ganitong nakakatakot na lakas. Ikaw, anong ginagawa mo, sigaw niya, nanginginig ang boses. Mula sa labas, napako ang tingin ng mga manunood sa nakakagimbal na eksena. Sino ba ang batang ito? Bulong ng isa sa kanila. 2 stars fighting spirit lang siya, pero bakit ganito siya kalakas? Habang bumibigat ang aura ni Luo Chen, lalong lumalim ang takot sa puso ni Bai Yan. Sa gitna ng matinding labanan, napasigaw si Zhong Er ng ano ang gagawin natin. Sobrang laki ng agwat ng 3-star fighting spirit at 2-star spirit. Biglang tumayo si Shu Boi, galit na sumagot, gago. Kahit malakas ang fighting spirit, ano naman? Nakulong niya si Bai Yan, pero wala rin siyang takas. Hintayin na lang natin na linisin siya ni Bai Yan. Tumawa ito ng malakas. Habang nasa loob ng spirit vine na ginawa ni Luo Chen, silang dalawa ni Bai Yan ay patuloy na lumalaban. Maya-maya, sumigaw ulit si Shu Boi, tingnan mo. Ikaw, walang iya, paano mo ako napatumba? Bagay lang yan sayo. Bai Yan, patayin mo siya. Mas malupit, mas mabuti. Sumagot naman si Zhong Er, Shu Boi. Kung may masamang mangyari kay Luo Chen, hindi kita papatawarin. Habang patuloy na nagkakagulo sa Spirit Vine, natuwa si Shu Boi at sabay sambit, Bai Yan, pinatay mo ba yang bata? Ano ang pakiramdam mo? Ngunit nang tingnan niya si Bai Yan, nakita niyang nakahinga ito ng malalim at mistulang wala na. Biglang natigilan si Shu Boi at napasambit, ano? Patay na si Bai Yan. Tumingin sa kanya si Luo Chen, saka biglang bumagsak sina Bai Yan at Shu Boi. Habang tumatakbo, napasigaw si Shu Boi, Zhong Er, pinahamak mo ang pamilya Shu at pamilya Bai. Hindi kami papayag. Biglang lumapit si Zhong Er kay Luo Chen at nagtanong, ayos ka lang ba? Ngunit hindi sumagot si Luo Chen. Bumagsak ito, kaya agad siyang sinalo ni Zhong Er at sinabing, Zhong Er, nanalo ako. Tuluyang nawala ng malay si Luo Chen. Natarante si Zhong Er at napasigaw, Luo Chen, magising ka. Agad siyang bumalik sa kanilang lugar. Pagdating niya, tinawag niya ang kanyang kapatid. Nakita ni Zhong Xiaor si Luo Chen na walang malay at napatanong, ano ang nangyari? Lumapit si Zhong Er kay Zhong Xiaor at Liu at sabay sambit, bilasan niyo. Nasugatan si Luo Chen. Lumipat ang eksena sa loob ng isang silid kung saan nakahiga si Luo Chen. Tiningnan siya ni Zhong Xiaor at napabulalas, pinatay ni Luo Chen si Bai Yan at sinubitan si Shu Boi sa harapan ng maraming tao. Sumagot si Zhong Er, ang pamilya Shu at pamilya Bai ay mga ikalawang antas na pamilya. Hindi nila ito palalampasin. Tumugon naman si Liu, hindi bale na, sila ang nagpasimula nito. Kung susubukan nilang gumanti, ipapakita ko sa kanila ang lakas ng pamilya Liu. Sabi naman ni Zhong Xiaor, Zhong Er, walang pisikal na sugat si Luo Chen. Naabala lang ang kanyang mga daluyan ng enerhiya dahil sa labis na paggamit ng espiritu. Makakabawi siya kung magpapahinga. Sumang-ayon si Zhong Er, at pagkatapos, lumabas na silang tatlo sa silid. Hindi nagtagal, unti-unting lumitaw ang itim na aura sa paligid ni Luo Chen. Nakikita siyang nahihirapan habang nasa loob ng kanyang fighting spirit, pilit nilalabanan ang madilim na enerhiya. Bigla siyang nagising, napahawak sa kanyang dibdib, at nasambit, dalawang tao ang naabsorb ko, kaya sobrang lakas ng enerhiya. Kung hindi ko ito masasanay, sisira ito sa aking mga daluyan at maaaring maging inutil ako. Ngunit kung maaabsorb ko ito, makaka-breakthrough ako sa 3-star fighting spirit master realm. Ramdam niyang nasa bingit na siya ng pagsulong sa bagong antas, ngunit kailangan niya ng mas matinding enerhiya upang tuluyang maabot ito. Sa isang malalim na buntong hininga, tinaas niya ang kanyang kamay at malakas na sumigaw. Heavenly Thunder. Sa isang iglap, nagdilim ang kalangitan. Makapal na ulap ang nagtipon-tipon, at ang buong paligid ay nabalot ng nakakabinging katahimikan. Isang nakakabinging dagandong ang bumalot sa paligid bago bumagsak ang isang nakakasilaw na kidlat, direkta sa kinaroroonan ni Luo Chen. Samantala, sa di kalayuan, napansin ni na Zhong Er, Liu, at Zhong Xiaor ang kakaibang pangyayari. Ano ang nangyayari? Sabay nilang sambit, hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan.
Muling napasigaw si Zong-er. Yan ang direksyon ng bahay ni Luo. Sa loob ng silid, abala si Luo Chen sa pagsipsip ng enerhiya mula sa bumagsak na mga kidlat. Nararamdaman niya ang hindi kapani-paniwalang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Ang lakas ng espiritu ng langit at lupa ay sumasapi sa akin. Ito na ang sandali. Sunod-sunod pang mga kidlat ang bumagsak, mas malakas at mas matindi. Ngunit sa halip na matakot, ginamit ni Luo Chen ang kanyang spirit vine upang tanggapin ang buong puwersa nito. Matapos ang ilang oras ng matinding pagsasanay, isang nakalilitong katahimikan ang bomb-alot sa paligid. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata, nagtagumpay siya. Matapos ang pagsasanay, hindi lang lumaki ang aking mga daluyan, kundi nabuo rin ang chidan sa aking espiritu. Ngayon, ramdam niya ang napakalaking pagkakaiba sa kanyang lakas. Kaya naman sobrang lakas ng 3 bituin kumpara sa 2. Kung wala ang devouring soul, hindi ko mapapatay ang isang 3-star fighting spirit. Ngunit ngayon na nasa 3-star realm na ako, mararamdaman ko na ang tunay na kasanayan ng espiritu. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang unang fighting spirit technique, Entwine. Sa isang iglap, lumabas ang naglalakihang spirit vines at sinira ang lahat ng bagay sa loob ng kanyang silid. Itinaas niya ang kanyang kamay, at sa isang utos, bumalot ang makapangyarihang espiritu sa paligid. Ito ang lakas ko, bulalas niya, kahit isang 4 na bituing espiritu ng laban ay maaaring mahuli ko. Ngunit hindi pa siya tapos. Agad niyang sinubukan ang kanyang devouring fighting spirit upang alamin kung may nagbago rito. Nang pagtuunan niya ito ng pansin, napasinghap siya. Hindi ako makapaniwala, kumukuha ako ng kapangyarihan ng espiritu direkta mula sa lupa upang punuan ang pagkonsumo ng aking talento. Hindi ba ito nangangahulugang hindi ko na kailangang mag-alala sa pagkawala ng enerhiya habang lumalaban ako? Napangiti siya, puno ng pananabik. Ito ay sobrang hindi kapani-paniwala. Kahit hindi ko ganap na mapangasiwaan ang pangalawang espiritu ng pakikidigma, hindi ko na kailangang mabahala na bigla itong mawalan ng kontrol. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng susunod na hakbang, biglang bumukas ang pintuan ng kanyang silid. Pumasok sina Zong-er at Zong-xiar, gulat na gulat sa kanilang nakita. Ayos ka lang ba? Tanong ni Zong-er, nag-aalala. Ngumiti si Luo Chen at sumagot. Oo, ayos lang ako. Kaunting ehersisyo lang. Ngunit nang tumingin ang 3 sa paligid, nanlaki ang kanilang mga mata, sira ang buong silid. Lumipas ang ilang oras, at nagtipon-tipon silang muli. Habang tahimik na nakaupo, muling nagtanong si Luo Chen. Ate Zong-er, ano ang gagawin natin sa pamilya Bai at pamilya Shu? Kung magalit sila sa pamilya Zong dahil sa akin. Mabilis na sumagot si Liu, sinasabing namatay si Shu Bui dahil sa lason habang nasa daan. At tinulungan tayo ni Liu Shizi na itago ang usapin. Tumingin si Zong-xiar kay Luo Chen at nagsalita. Ayos lang yan, lumaban ka rin naman para sa pamilya Zong. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, seryosong tumingin si Zong-xiar kina Zong-er at Luo Chen. May dapat akong ipag-usapan sa inyo. Nagkatinginan ng dalawa bago sumagot si Luo Chen. Ate Xiar, pakiusap, magpatuloy ka. Huminga ng malalim si Zong-xiar bago nagpatuloy. Si Mo Cheng ng pamilya Mo, Wei Hao ng pamilya Wei, Zhuo Linglong ng pamilya Zhuo, Jing Tao ng pamilya Jing. Sa tanggapan ng pinuno ng lungsod, may 4 na tao na. Nagpatuloy siya at may 2 pang pangalan na natitira. Gusto kong kayo ang pumasok sa paligsahan. Napaisip si Zong-er bago sumagot. Wala akong problema, ngunit hindi siya tubong dito sa ating lungsod. Nag-aalala ako. Dahil dito, hinawakan ni Luo Chen ang kamay ni Zong-er at may kumpiyansang sinabi. Huwag kang mag-alala. Hanggat sasali ka, sasali ako. Tumanggo naman si Zong-xiar at ngumiti. Mabuti, sa ganitong paraan, nabuo na ang 10 kasali sa paligsahan ng King City. Ngunit sa labas ng bulwagan, nag-usap-usap ang mga tao. Isang lalaki ang napabulalas. Napili na ang 10 kalahok. Ngunit agad itong sinundan ng bulong-bulungan. 2 ba sa 10 kalahok ay mula sa pamilya Zong. Mula sa gitna ng nagkakagulong tao, isang lalaking may matalim na tingin ang lumantad, Zhang Chen. Sa galit, itinaas niya ang kanyang kamao at sinabing, ang hamina ng pamilya Zong ay nakuha ang ika-5 bahagi ng mga kalahok. Hindi ako sang-ayon.
Sinundan siya ng sigaw ng iba pa. Oo, hindi rin kami sang-ayon. Muling bumagsak ang kamao ni Zhang Chen sa mesa, lumingon sa kanyang mga kasamahan, at sumigaw. Halika na, pumunta tayo sa pamilya Zong at hingan sila ng paliwanag. Hindi nagtagal, dumagsa ang mga tao sa harapan ng pamilya Zong. Bakit dalawa ang kasali mula sa pamilya Zong? Hindi kami masaya. Pamilya Zong, lumabas kayo at magpaliwanag. At tumindig si Zhang Chen, may halong galit at pagtataka sa kanyang tinig si Luo Chen. Sigaw niya, hindi makapaniwala. Isang taong wala tayong alam. Siya ang kakatawan sa Lee City. Kalokohan, dagdag niya, puno ng pangungutya. Paano nila ipagkakatiwala ang kapalaran ng kanilang lungsod sa isang estranghero? Mula sa loob ng mansyon, isang lalaki ang dahan-daang sumilip mula sa pintuan, Luo Chen. Nakataas ang isang kilay niya habang nakatingin sa nagkakagulong tao. Anong klaseng mga tao ang nagpapakalat ng gulo? Sa tabi niya, napailing si Liu bago tumugon, kung naiinis kayo, bakit hindi na lang kayo ang sumali? Natawa si Luo Chen at sinabing napili na ang mga kalahok, bakit pa sila nag-iiyak? Naiinis tuloy ako. Napangiti si Liu at sinabing may isang buwan pa bago ang paligsahan. Mananatili ka na lang ba sa mansyon ng pamilya Zong nang walang ginagawa? Nagkibit-balikat si Luo Chen. Bakit hindi? Napailing si Liu sa sagot ni Luo Chen at napabulong, ang gagong ito, talagang makapal ang mukha. Lumapit siya kay Luo Chen at sinabing, sa tingin ko, hindi lang nila alam ang kakayahan mo. Dapat lumabas ka at patumbahin sila lahat para patunayan ang sarili mo. Ngunit ngumisi lang si Luo Chen. Bobo ka ba? Napakarami nila. Akala mo ba ako lang ang gusto nilang labanan? Lalong nainis si Liu ngunit nagpilit itong ngumiti bago sumagot. May isang panuntunan sa paligsahan, kahit na napili na ang mga kalahok, pwede pa silang palitan sa pamamagitan ng labanan, hanggang sa simulan ng paligsahan. Biglang lumawak ang mata ni Luo Chen. Ano, nangangahulugan bang lahat ng taong ito ay gustong hamanin ako? Bago pa niya matapos ang iniisip, isang malakas na tinig ang pumailan lang. Luo Chen, lumabas ka hamanin kita. Napatingin siya kay Liu, na may mapanuksong ngiti. Gusto kang makita ng lahat. Titigil ka na ba sa pagtatago? Walang nagawa si Luo Chen kundi magpakawala ng isang buntong hininga. Hinding-hindi ito matatapos. Sa galit, binuksan niya ang malaking pinto ng gate at hinarap ang nagkakagulong tao. Sino ang gustong hamanin ako? Mula sa harap ng karamihan, lumantad si Zhang Chen, ang galit sa mukha ay hindi na maitago. Kaya mo bang harapin ako si Zhang Chen, isang 2-star spirit fighter? Ngunit imbes na matakot, tumawa lang si Luo Chen. Ikaw, hindi mo kaya akong labanan? Nag-apoy ang galit sa mata ni Zhang Chen, huwag mo akong titigan ng ganyan kayabang. Sa isang iglap, isang nakakikilabot na enerhiya ang bumalot sa paligid. Mula sa katawan ni Zhang Chen, isang espiritong ahas ang lumitaw, ang mga mata nito'y nagliliyab sa matinding galit. Agad siyang umanda para sa isang mabangis na pag-atake. Ngunit, hindi man lang natinag si Luo Chen. Bagkus, napangisi ito at tumawa ng bahagya. Kitang-kita ko na malakas ang espiritu mo. Ito'y nangangahulugang matagal mo ng Jin Aisang, ngunit, sa isang iglap, isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa buong paligid. Mula sa katawan ni Luo Chen, lumabas ang kanyang espiritual na enerhiya, isang mapanganib na spirit vine. Ganito lang, sa isang iglap, lumipad ang spirit vine ni Luo Chen papunta kay Zhang Chen, tumama ito ng direkta sa kanyang balikat. Napasigaw si Zhang Chen habang ang kanyang katawan ay pilit na iniangat ng espiritual na enerhiya ni Luo Chen. Sa harap ng lahat, walang magawa si Zhang Chen kundi magpumigla sa ere. Nagulantang ang mga nanunood. Marami ang napalunok sa kaba, habang ang iba naman ay hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Sinabi ko naman sa'yo, hindi mo ako kayang talunin, Luo Chen. Isang matandang lalaki mula sa karamihan ang hindi napigilan ang kanyang sarili at napabulalas. Ang batang ito si Luo Chen, hindi siya katulad ng sinasabi nila. Ngunit bago pa magpatuloy ang pagkamangha ng mga tao, isang panibagong tinig ang umalangaw-ngaw sa paligid. Maaaring natalo niya ang isang 2-star spirit owner, ngunit para sa paligsahan, hindi siya karapat-dapat, Wei Hao. Tumindig sa tabi ni Wei Hao ang isang lalaking may matipunong pangangatawan, Jing Tao,
at humarap si Wei Hao at sabay sambit ngumiti siya at mayabang na tumingin kay Luo Chen. Mananalo ang Li City sa paligsahan kung nasa atin si Wei Hao. Kung kinonsidera lang ng pamilya Zong si Luo Chen para dagdag bilang, huwag ka nang magpumilit. Huminto ka na lang sa pagsasayang ng pwesto. Ngunit sa halip na menas, tumawa lang si Luo Chen nang may halong pang-iinis. Ano gusto mo akong paalisin? Paumanhin, pero napakabigat ng labanan na ito, kaya dapat na akong magpahinga.